Ayan, good afternoon mga ka-viewers at welcome back ulit sa aking channel. So mayroon tayong i-repair ngayon. So ito po ay isang stand pan at ang brand nito ay Eureka. Ayan, nandito yung may-ari mga ka-viewers. Ayan si ma'am, oh. Ayan si ma'am, ayaw magpa-video si ma'am. So ayan mga ka-viewers. So ito, problema nito ay wala ng power. So malambot naman siya, ayan, oh. Pero walang power at wala siyang tawag dyan, wala siyang gap yung kanyang shafting. So sa tingin ko nasibak ang ano nito. So kailangan ko itong i-open at linisan at saka siguro i-bypass ko na lang ito para walang back job. At kung sira yung bushing, palitan na lang. At ito mga kapers, na-check up ko na yung kanyang kapasitor. So sa 1.5 mga 1.3 na lang yung natira mga ka-viewers. So sira na to. Kailangan ko na itong palitan. Yan. So yan. Ito, tanggalin ko muna mga kabirsa. At pagtanggal ito, hindi ko na ipakita sa inyo dahil tanggalin lang naman itong 4 na screw. Yan, balikan ko lang kayo pag ito ay natanggal ko na. So yan, stay tuned lang po mga kabirers. At balikan ko lang kayo dahil yan, may maano tayo ito sa YouTube. Baka maano ito yung lolo, masipa tayo. May sounds. Yan, so balikan ko na lang kayo mga kabirsa. So yan, na-open ko na siya mga kabirers. At yun na po, nalagyan ko na ng foam at saka oil. Yan, no? Ayan, nalagyan ko na ng oil yan. At tinanggalan ko na ng spacer dahil wala siyang distance. So medyo pag walang distance dahil isa din yun sa dahilan na yung electric pan ay nasisira kaagad dahil hindi makabulyo ng electric pan. So ang ginawa ko naman mga ka-viewers ay tinanggalan ko siya ng spacer. So alam naman ni ma'am to na mayari. Nakita naman niya kung paano ko ginawa. So yan. So gagawin ko naman ngayon dito mga kabers ay magpalit ako ng ito. Sana yun. Itong kapasitor na to. Ito. Yan. So magpalit ako nito. Ito yung kapasitor niya eh. So magpalit tayo dahil sira na to. So buo pa naman yung kanyang bushing. So sabi ni ma'am ay nangangamoy sunog daw. So tingin ko dahil lang ang sunog nag-overheat dahil dito sa wala siyang distance at saka mahina na yung kanyang kapasitor. Ayan, so klaro ba? Klaro naman pala. Yan, klaro naman pala yung Kala ko hindi kita. Yan ako lang, lakihan ko lang kunti mga ka-beers pa. Yan. So pwede na yan. Para kita. Yun, so mayroon na video okay. Kaya iwan ko kung hindi ba ako nito maano. Hindi ba tayo maano nito ni lolo? Masipa. Dahil may sounds. Ayun. Yan. So sa uli ko lang sa mga ka-viewers. Yun. So sauli ko lang to. At pagkatapos ito, mag-testing tayo. Ayan. Sa mga bago pa lang dyan sa aking YouTube channel at sa mga napadaan lang. So huwag yung kalimutan mag-subscribe ha mga ka-viewers. At pakilike na rin natin video kung inyong nagustuhan. At higit sa lahat, pakipindot na rin yung bell button. At ilagay sa all para ma-notify kayo sa mga video pag tuwing tayo may upload na bago. Yan, so uli ko lang mga kabers, hindi ko na videohan dahil patay tayo dito ni Lolo Whitey. Masibak tayo nito dahil may sounds. So yan, balikan ko na lang kayo pag yan po ay nasimbol ko na. Yan. Ayan, so okay na yan mga ka-viewers, nasimbol ko na. At kung nakita nyo, ito yung kanyang wire kulay blue. Ayan na. So yung kapasitor naman niya, ito din yung kapasitor at sira. Na-testing ko naman to kanina. Ayan, pakita ko sa inyo para baka sabihin na naman ng iba dyan na tayo, gagawa-gawa ng istorya. So pakita ko sa inyo, nasira talaga siya. Ayan, dalian natin dahil inantay ito nangyari. Ayan, dalian na natin para makuha din naman to. Yun, so na ba yun? Yan, so itong tester mga ka-viewers. Ayun. Ay, nakahold pang kagwang na. So na yung ilaw nito. Nawala pang ilaw Ayun. So umilaw na. Tapos
test natin yung kanyang capacitance. So set natin sa capacitance. Yun, may ano pa, may kumakanta mga kabiyers. Patay ako dito, baka ako yung mga copyright. Kaguwang talaga. Yan, pakita ko sa inyo na sira na talaga yung kapasitor. Mas mabuti ng test natin para malaman. Okay. Yan o. So ayun o. Sa 1.5 nakaread na lang tayo ng ayun o, ito yung kapasitor o. Nakaread na tayo ng 1.3. So sira na po talaga siya mga viewers. Gumana yan pero mahina yung ikot. So isa din yun sa dahilan na mag-overheat yung electric pan natin. Dahil mababa na yung kanyang capacitance ng kapasitor. So yan mga ka-viewers. Nga pala sa mga nag-abang sa sa part 2 ng ginagawa ko nung nakarang araw na ito charger na to. Ayan, so hindi ko pa kayo ma-update dahil yung nung tinitest ko nung kagabi dahil kailangan kong i-test ayan, nakat yung video. So nung tinitest ko, pinapa-spark ko, pumutok yung dalawang diode mga kabers. Hindi po ibig sabihin na sira siya. Okay yung kanyang pag-install, nga lang hindi kinaya ng diode dahil mataas yung yung capacitance, mataas yung ampere ng ating transformer kaya pumutok yung diode, hindi niya kinaya. Ang rason, mababa yung kanyang ampere, 6 amperes lang po. So dapat sana nga 12 amperes or 25 amperes yung maganda mga kabers para isa masira. So yan, dito tayo, balik tayo dito. Na-update ko lang kayo sa baka may magtanong dyan, sana naman yung part 2. Sabi mo part 2, ano ka pala, sinungaling ka. Hindi tayo sinungaling mga viewers ha. Meron tayong part 2, abangan nyo lang po dahil naghanap ako ng pyesa. Ayan, so yan, kuha tayo dito ng 1.5 microfarad. Marami tayo pa dito mga viewers. Kapasitor. Yan, pakita ko lang sa inyo. Yan bago yan. At kita nyo naman, kulay blue yung yung wire ng electric pan, yung kanyang capacitor line. Ito sa akin, kulay red. So yan, para walang masabi yung iba na hindi tayo naglagay ng bago. Yun. Pero ako naman talaga, binablog ko naman talaga kung naglagay ako ng bago. Minsan kasi wala akong pyesa, so pinapaalam ko naman sa customer na ma'am, pwede ba maglagay, or sir, pwede ba tayo maglagay ng pyesa, doblihin ko lang yung capacitor po. Nakita nyo naman yung vlog ko doon sa mga upload ko. Meron akong nilagay na dalawang kapasitor, dinalawa ko para makabuo ako ng 1.5 microfarad. So yun, hindi ko naman pinagkaila yun na ginagawa ko talaga yun minsan lang. Kung sakaling yung customer ay ang pangbayad ay lang, sakto-sakto lang yung pangbayad. So hanapan natin ng paraan para hindi siya makagasto ng malaki. Pero pag mayroon tayong pyesa na bago, ba't naman hindi tayo maglagay ng bago? Lagyan natin ng bago. Pero kung sakaling wala kang pyesa or walang pangbayad yung nagpapa-repair, yung pangbayad lang talaga sa repair, so kailangan natin maghanap ng paraan para tawag yan, makatipid yung mayari. Yan, so dahil yung ginamit kong mga kabers, electrical tape ay peke, hindi siya masyadong dumidikit, kaya gumagamit ako ng cable tie para hindi ito siya kasi kumakalas to pag peke. Hindi ako nakapunta doon sa town, so may nagbibenta sa amin dito, ko lang tawag yan, kapitbahay ko lang. So yan, bumili na ako kahit peke para mayroon akong magamit. Yan, so yan. Ano ba siya yung kontra? Baka natsinda na siya yung kontra. So yan mga viewers, inon natin to. Yan. So yun. So ito titest ko itong mga kabirsa, hindi ko nalagyan ng cover. Pakita ko lang sa inyo na gumagana na to at umikot na. Dahil ang reklamo lang naman ito ni ma'am ay hindi na daw gumagana at nangangamoy sunog. Kaya
ano natin, nire-repair natin. So ayan. So hindi ko muna ano yan. Yan, nakalawit pa lang yung kanyang kapasitor. Yan ang kapasitor mga kabirsa, nakalagay dyan 1.5 din. Yan, 1.5 din yan. At yung brand ay EX. Yan. So, titest natin to mga ka-viewers. Yan, lagay ko sa off anay. Anay, may anay pa. May anay pa, may anay. Yan. Diyan ko na lang muna ng ano mga ka-viewers tawag dyan. Ito. Yung LC. So medyo nabutas na yung LC pero sa totoo lang ay pwede pa ito mga ka-viewers. Yan. So ganoon na natin. Tapos yung may gatla sa taas. Yan. Tapos pasok. Hindi mapasok ka. Kaya pala mahirap makatak. Yun. Yan, gano'n lang. Hindi naman siguro lilipad yan. Pag lilipad yan, si bro lang tamaan yan. Pag lilipad yan, si bro lang naman tamaan yan. Pati si Uncle. Ayan, si Uncle, tamaan yan ngayon ng pala, Elise ha. Wala na. Baka maputol pa yung isang kamay. Ayan mga bears, itestin natin siya. Ayan. Yan yung mga bears ha. Ayan, ito yung plug niya. Yung mga roll speaker. Ito, hindi pala kita yung Elise. Ayan. Dalang recall. Bukit mo tayo mong TV. Hindi madali madaog. Madali bakit kung ano? Akin ito yung mga boys ali. Mga boys, manakarga. Para po dito mo repair bonamente call. Yan mga bears, i-plug ko na ha. Para makita nyo. Yan. So yan. Ngayon, dahil naka-off pa yan, so yung number 1 natin. Tignan natin kung walang umusok. Ayan, wait lang mga ka-bears ha. Nahulog. Nahulog pala yung ano ha. Puti dito lang nahulog. Di sa labas. Makaano pa ako ha. Ayan mga ka-viewers. So yun na natin. Ayan, number 1. So malakas pa siya mga ka-viewers. Yan, hindi ko na lang muna ipinapatawag dyan. Pinaikot-ikot baka tatamaan tong ano. Yan, so steady lang mga ka-viewers ha. Ganun lang. Ang importante nakita nyo na umikot na. At malakas din siya. Yan, 1 pa lang yan. So number 2 natin. Yan, itapat natin doon kay ma'am para makita niya. Ayan. Okay na ma'am. Ayan, okay daw sabi ni ma'am. Ayan. So number 3 natin. Tingnan natin kung gaano kalakas. Yun, number 3. Humugong na siya. O yan, humugong naman. Humuhuni na, humuhuni. Ayun. Number 3. Ayun, off natin. So yan, mga ka-viewers, okay na yung ating repair. At yun, success tayo dito. So yung ating napalitan dito ay ito, kapasitor at naglagay tayo ng foam sa ilalim. Dahil nga, yung foam niya ay off-wood na. At saka, naglagay ako ng pisa tapos nagbawas din ako ng pisa. Anong pisa yung binabawas? Spacer. Dahil wala siyang distance. So yan. Yan. So okay na daw, sabi ni ma'am. Yan si ma'am mo, yan si ma'am mo. Yan. Sa baba lang, ayaw ipakita yung mukha ni ma'am dahil ni ma'am eh. So yan, sa baba lang. Okay na daw, sabi ni ma'am. Ayun. So okay na yun mga kabes. So yan, hanggang dito lang po yung ating yung video na to. At ayan, so bago pa ako magtapos, mega loud shoutout sa inyong lahat, sa mga kadikip dyan, sa mga kapwa ko technician at sa kapwa ko vlogger. So mega loud shoutout sa inyong lahat. At hindi ko na pala pakita ang pag nito, pag install ito. Dahil nakita nyo naman na gumagana na mga ka-viewers. Ayan. Yan. At free will pa yan. So yan, mega loud shoutout sa inyong lahat. At sa mga manonood pa lang sa aking upload. At yan, mega loud shoutout. At salamat. So yan, mga ka-viewers, sana wag yung kalimutang mag-subscribe sa aking channel at i-like yung video at i-share sa iba. So yan, bye-bye mga ka-viewers at kita-kita tayo ulit sa aking next na mga upload. Ayan, abangan nyo yung part 2 ng video na itong i-repair ko na battery charger at pasensya at hindi ko pa ma-i-upload dahil wala pang dugtong yan. Pumotok kasi nung tinitis ko naputukan pa ko sa sa kanyang diode dahil ay mababa yung amperahe ng diode kaya pumutok, hindi kinaya. At mataas yung ampere. So yan mga ka-viewers, dito lang. Bye-bye. Kita-kita tayo ulit sa aking next na upload. Bye-bye.